So, yan. Din sa butterfly pattern, syempre, meron siyang ginamitan ng console.writeline. Or, tas syempre, meron siyang enter the number of row kung ilan ang gusto mong number. Tas, syempre, may semicolon. Katulad nga nung sa isa kanina. So, yan may intros para mag-accept ng command. Tapos, in parse para mag-convert. Tapos, syempre, may console.writeline para mabasa. Tapos, syempre, meron siyang semicolon. Tapos, sa upper part of butterfly, ito yung for loop. Tapos, int rows, meron siyang, syempre, hindi na siya ginamitan ng semicolon kasi may condition siya. Parang yung space sa pinakang condition niya. Tapos, sa left stars, for loop or int, yan, wala na din niyang semicolon kasi may condition na. Syempre, ganun. Sunod ay space. For loop naman, ito ay int j equals 1, semicolon j, tapos, so on. Syempre, ang ginawa nilang condition niya, console.write, para hindi magtuloy-tuloy or para mag-end na kasi wala naman kasing susunod na dun. Tapos, sa right star, ganun din dito, yan. Ganun din sa mga una. For int j equals 1, semicolon j greater equal, tas semicolon, tas j. Yan. Tas, syempre, ang ginawa din condition nila ay itong console write. Yan. Tas, yung may mga asterisk sa loob. Yan. Ito, tulad nito, may console write line kasi, syempre, may susunod pa dyan na panibagong row. Tas, sa lower part of the butterfly, yan, for int. So, para itong yung siya magiging true. Kaya, Tapos, din sa for int, loop, or for loop, ito. Yan. Wala na siyang semicolon kasi parang pinaka-condition na yung space nga, sabi ko kanina. So, magkakameron ng left stars. Tapos, itong for int or for loop na to, yan, papasok siya dyan. Tapos, ang condition niya ay console.write. Syempre, nilagyan pa rin siya ng semicolon. Kasi hindi naman siya yung Tapos, space. Yan. Yan. Tapos, yan. Console.writeline. Syempre, pag console.writeline is parang may kasunod pa ng Pero wala na. So, pag nira natin yan. Yan na. So, pag nira natin, enter the number of rows. So, mga mga 10. Yan. Yan. So, kita niyo naman. Kahit bilangin niyo pa yan, ganun pa din yan.